Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Pabahay program ni Pangulong Marcos, patuloy ang pagpapatayo sa ilalim ng 4PH program. Ating panoorin ang The President's Agenda Special Report, ni Wina Pearl Hesoro. Hindi lang bahay kundi buhay ang nais ipagkaloob. Sa kanyang nakaraang State of the Nation address, muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangarap na bawat Pilipino'y may sariling tahanan, ligtas, maayos at abot kaya. Sa gitna ng lumalalang krisis sa pabahay, isa itong laban na hindi niya uurungan. Sa ilalim ng programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH, target na makapagpatayo ng 1 milyong housing units kada taon na hanggang matapos ang kanyang termino. Layunin nitong tugunan ang 6.5 milyong backlog sa pabahay at bigyan ng disenteng tirahan ang mga low-income at informal settler communities. Hindi lamang bahay ang layunin kundi buong komunidad. May eskwelahan, health center, palengke, kuryente at tubig. Ayon sa pinakahuling datos, nasa mahigit 7,300 housing units na ang naipamahagi ng National Housing Authority o NHA. Samantala, nasa mahigit 45,000 units naman ang kasalukuyang itinatayo ng Social Housing Finance Corporation sa 12 aktibong proyekto sa buong bansa. Kabilang sa mga proyektong ito ang Crystal Peak Estates sa San Fernando, Pampanga, Peoplesville sa Davao at mga vertical housing sa Metro Manila. Sa Pampanga, nasa 1,000 units ang handang i-turnover ngayong 2025 at sa Davao naman nakaplano ang 7,200 na units. Bukod dito, nasa 8,000 pang unit ang sinimulan sa tulong ng Pag-ibig Fund, katuwang ang NHA at SHFC. May pondo ring 929 million pesos para sa dagdag na 2,264 units sa Pampanga, Misamis Oriental, Maynila at Davao. Sa Bulacan naman, 1,500 benepisyaryo na ang sumailalim sa orientation para sa Aleha Residences. Kasabay nito ay pinatupad ng gobyerno ang 5,000 interest subsidy para mas mapababa ang hulog ng mga benepisyaryo sa loob ng 10 taon. Kasabay ng pagpapatupad ng mga pabahay, tuloy-tuloy rin ang reforma sa Department of Human Settlements and Urban Development, alinsunod sa utos ng Pangulo para sa mas makatao at epesyenteng serbisyo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, natapos na nila ang pinakamahirap na bahagi at ito ay ang ayusin ang direksyon ng kanilang ahensya. Isa sa mga pangunahin nilang hakbang ay ang pagpapalawak ng 4PH program. Dati nakafocus lamang ito sa condominium type na pabahay, ngayon kasama na rin ang subdivision type o horizontal housing, rental at incremental housing para mas maraming Pilipino ang makinabang. Bunga nito, higit 60,000 housing units na ang naipangako ng mga pribadong developer. Sinimula na ring aksyonan ang mga pending applications sa mga regional offices bilang bahagi ng Zero Backlog Goal ng kagawaran. Para sa The Presidential's Agenda, ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito si Wina Pearl Hesoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Baste Duterte, nais ipareschedule ang charity boxing match laban kay General Torre. Tila nais ipareschedule ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nakatakdang charity boxing match nila ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III, na gaganapin sana sa Linggo, July 27. Ito ay matapos niyang sabihin sa isang video, na may iba siyang ginagawa tuwing Linggo. Gayunpaman, binanggit ni Duterte na available siya tuwing Martes at Miyerkules o sa ibang araw, basta't hindi Linggo. Aniya, mas mabuti rin ito para kay General Torre, upang magkaroon pa ito ng dagdag na panahon para mag-ensayo. Nagbigay pa ng payo si Duterte kay Torre na pagbutihin ang kanyang training, dahil tila sablay ang mga suntok nito at kailangan din umano nitong pagtuunan ng pansin ang pagdepensa sa kanyang mukha. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page,
At i-follow sa aming TikTok account.